Katapusan na ang paglilinis ng mga puntod sa mga sementeryo ilang araw bago ang undas. Sa Manila South Cemetery hanggang ngayong araw na lang ang pagpipintura ng mga nicho. Live mula sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Taon-taon nang nagpupunta sa sementeryo ng maaga si Ken para malinis at mapinturahan ang puntod ng kanyang mga lolo't lola. Siya na lang din kasi ang inaasahan ng kanyang mga kaanak na nasa probinsya. Siyempre, minsan lang naman sa isang taon yung pinturahan. Madalaw man lang natin yung mga mahal natin sa buhay. Para sa 78 anyos na si Manny, espesyal ang darating na undas dahil ngayon na lang daw ulit niya madadalaw ang kanyang ina matapos mag-retire sa kanyang trabaho sa Amerika. Magkakaroon dito ng kainan o maaaring sa bahay bago pumunta rito. Para sa mother ko, parang inaalala siya kahit once a year lang. Todo na ang paghahanda ng pamunuan ng sementeryo sa dagsa ng mga tao. Pagpasok pa lang ng gate, makikita na ang isang tarpaulin kung saan nakalagay ang ilang mahalagang impormasyon at paalala sa mga dadalaw. May nakapaskil din na malaking mapa. Simula Martes, maglalagay na rin daw ng malaking screen para ma-livestream ang kanilang puntod finder. Ma-access din daw yan online. Nasa bahay kayo, pwede nyo i-type sa cellphone nyo, sa computer, manilasouthcemetery.com. Malalaman mo na ron yung kung saan yung puntod mo, grave number, lot number, etc. Nandun na lahat. And then makikita mo yung crowd estimate ng tao na dumadalaw. Bukod dyan, magkakaroon din daw ng hiwalay na entrance ang matatanda, habang maghahanda ng 10 e-bike at 40 wheelchair para sa mga vulnerable group at ibang mga ngailangan. Ipagbabawal na rin kasi ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Sa mga may kasama namang bata, magkakaroon din ng tagging. Bibigyan po sila natin ng tagging, malalagay dito yung pangalan sa cellphone number, then ididikit yan dito sa braso. Pagkadikit, di pwede na silang gumala-gala dyan. Hindi sila mawawala. If ever na may makakita ng mga bantay bayan natin dito, dadalhin dito sa office para manawagan naman kung nasan sila. Madaling makikita. Paalala sa mga bibisita sa Manila South Cemetery, iwasang magdala ng alak, sigarilyo, mga gamit na pangsugal, malalakas na speaker, matutulis o matatalim na bagay at iba pang kontrabando. Kami po rito sa Manila South Cemetery, nananawagan na wag nandalin yung mga pinagbabawal like katulad ng aso, pusa dahil baka ito ay makakagat. Okay. Number 2, bawal po magdala ng baril, kutsilyo, ice pick, thinner, brutya, at mga nakakasakit na bagay. Samantala, dumarami na rin ang mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Parañaque kung saan kitang mabagal na ang daloy ng trapiko kanina. Nikki, as of 5 p.m., higit 17,600 katao na raw ang pumunta rito sa Manila South Cemetery. Ngayong araw, hanggang alas 7 lang ito ng gabi. Pero simula October 31 hanggang November 2, bukas daw ito mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Ayon naman sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 o sa All Saints Day, inaasahang papatak ng 1 milyong katao ang mga dadayo rito. At yan muna para sa latest. Balik sa iyo, Nikki. Maraming salamat, Carrie Cator, nag-uulat mula sa Manila South Cemetery. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.